Lumolobo po ang bilang ng mga kabataang nabibiktima ng tinatawag na cyber pornography dito sa ating bansa. Ayon nga sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, lalo pang dadami ang bilang ng mga biktima kung walang magsusumbong. Samantala sa Amerika naman, puspusin din ang kampanya laban sa pang-blackmail sa internet o yung tinatawag na sextortion. Nakatutok si Maki Pulido. Naaalarma na raw ang Amerika sa pagdami ng insidente ng sextortion. Sextortion ang bagong tawag sa paraan ng pambla-blackmail sa isang tao, lalo na sa mga kabataan gamit ang mga hubad na larawan o video ng biktima. Ang modus, makikipagkaibigan sa mga bata sa social media sites o sa mga chatroom, kukunin ang loob hanggang sa makahingi ng mga malaswang larawan mula sa biktima. At oras na mangyari ito, pagbabantaan ng bata na ilalabas ang mga larawan kung hindi sila magbibigay ng iba pang malaswang larawan o mas malala, ang pakikipagtalik. Nitong Lunes lang, halos 300 hinihinalang ng bibiktima ng mga bata sa internet ang naaresto ng US authorities. Pero di lang yan sa Amerika nangyayari. Ilang insidente ng sextortion ang naibalita ng GMA News nitong mga nakalipas na taon. Dito sa Pilipinas, isa sa kinababahala ng DSWD ang pambibiktima ng sexual predators sa mga kabataan sa pamamagitan ng internet. Sa kanilang tala noong taong 2012, 41 bata lang ang nabiktima ng cyber pornography. Pero DSWD nang una nga amin, di hamak na mas maraming biktima nito, hindi lang na ire-report. Ito kasi ang isang klase ng krimen na kung walang magsumbong, mahirap matutuntun. Online yon, pinukuhanan niya na sila ng video, tapos diretso na yon. Merong nanonood na kasi meron na silang customer from the other end, no? Not necessarily in the Philippines but outside the country. So meron nang nakaabang sila na paying. Ang PNP bumuo na noong Marso ng Anti-Cybercrime Group. Kaso maging sila, hirap matuntun ang mga cybersex den. Para kasi makuha ang IP address, kailangan hingin ito sa server na karaniwang nakabase sa Amerika pa. Kalimitan daw umaabot ng 3 buwan bago ibigay ang IP address. It's very hard because of the technology. Sometimes the user or the hacker can conceal his identity because merong software na it will take time before they can trace your IP address. Kasi may mga software na it can conceal the IP address. Kaya mga nakakaalam sa krimen dapat agad magsumbong para matuntun at mailigtas agad ang mga biktima. Dahil sa bawat minutong hindi ka umaaksyon, lumalala at dumarami ang mga batang nabibiktima ng cyberporn. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.